Magandang umaga po at welcome po sa ating programa, My Morning Manna with Pastor OG. At magbabasa po tayo ng salita ng ating Panginoon sa umagang ito sa aklat po ng mga Roma, chapter 5. Kumusta na po ang pagkakapi natin? At sana po nainitan na yung mga tiyan natin sa umagang ito. Roma chapter 5 verses 1 hanggang 11 po. Ito po yung sinasabi na mga bunga ng pagpapawalang sala. Verse 1, Yamang napawalang sala na tayo dahil sa pananalig sa ating Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan niya mayroon na tayong kapanatagan sa harapan ng Diyos. Sa pamagitan nga niya'y tinatamasan natin ang kagandahang loob ng Diyos. At lubos tayong nagagalak sa ating pag-asa na makasama sa kanyang kaluwalhatian. Bukod dito, nagagalak tayo sa ating mga pagbabata sapagkat alam nating magbubunga ng pagtatiyaga. At ang pagtitiyaga ay nagbubunga ng katatagan, at ang katatagan ay nagbubunga ng pag-asa. Hindi tayo nabibigo sa ating pag-asa sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na pinagkaloob sa atin. Sapagkat nung tayo'y mahina pa, namatay si Kristo sa takdang panahon para sa mga makasalanan. Mahirap mangyaring ialay ninuman ang buhay alang-alang sa isang taong matuwid, bagamat maaring may mga mangahas na gumawa nito alang-alang sa isang mabuting tao. Ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang namatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. At gayong napawalang sala na tayo sa pamamagitan ng kanyang dugo, lalo ng tiyak na maliligtas tayo sa puot ng Diyos sa pamamagitan niya. Dahil tayo'y mga kaaway ng Diyos, dati tayong mga kaaway ng Diyos, ngunit ngayon, tinatanggap na niya tayong mga kabilang o kaibigan alang-alang sa pagkamatay ng kanyang anak. Kaya tiyak ang pagkaligtas natin sa pamamagitan ng pagiging buhay ni Kristo. Hindi lamang ito, nagagalak tayo at nagpupuri sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo, sapagkat dahil sa Kanya ay tinanggap tayo ng Diyos na mga kaibigan niya. Mga kapatid, pag-uusapan po natin sa umagang ito yung personal experiences ni Jesus Christ, no? Nung nandito pa siya sa mundong ibabaw. At ngayon nga, in the spiritual sense, ay kasama rin natin siya sa ating mga buhay. This is my challenge for this morning. God will only come to those people who are inviting Him. Siya lamang po ay lalapit sa mga tao na nag-i-invite sa Kanya. Sa umagang ito, nais kong ipaalam ang ilang katotohanan sa Biblia na kailangan po nating intindihin. Una po na punto na gusto kong iparating ay ang Diyos na atin pong pinaglilingkuran ay pumarito bilang isang tao. Tinatamasa niya po o sinubukan niya na mamuhay katulad sa atin. Dahil gusto niya, mga kapatid, na mapatunayan din kung na siya rin ay nakaranas ng kung anong nararanasan natin sa buhay natin dito sa mundo. In fact, God loves us so much that He is willing to give up even His throne, even His kahit yung kanyang kapa, kahit yung kaharian, kailangan niyang i-give up for our sake, you know. He is willing to become poor that we become rich. He is willing to become lowly, no, that we will be saved. May mga time na iniisip ko, He is willing even to die that we may live. Di po ba napakaganda po na katotohanan ang mga bagay na iyan? Kaya nga po, may mga panahon na iniisip ko, ano ba ang contribution ko sa iglesia? Ano ba ang pwede kong magawa just to be part of Christ, to become like Christ, no? In what sense can I be? Then the Lord convicted me. He said, I've already done that. Ginawa ko na yan. Bakit mo sabihin, kailangan mo magsakripisyo upang patunayan sa akin? Sinabi niya, ginawa ko na ang part na dapat mo sanang gawin.
all you have to do is to praise me, to give me thanks, and to accept the love that I've offered for you. It's a great revelation po na kailangan tanggapin ng isang tao, na minsan iniisip natin, kailangan kong gawin ito, nang sa ganun matuwa ang Lord, kailangan kong magsakripisyo sa ganito kasi para matuwa ang Diyos. No. You're not doing that to sacrifice. You're doing it to please Him, to make Him happy. Hindi po kasalanan na magbigay tayo o mag-alay tayo ng ating buhay para sa Panginoon. Hindi po mali na atin pong ilagak yung sarili natin, magsakripisyo tayo. Hindi po yun mali. Pero kung ang motive natin ng pagsakripisyo ay para po na matumbasan natin yung ginawa ng Diyos para maka-earn tayo ng kaligtasan, ay mali po. Hindi po tayo maka-earn ng kaligtasan, hindi tayo makaangkin ng kaligtasan dahil sa effort na ginagawa natin. Ang kailangan po natin gawin ay mananampalataya sa Kanya. At yung ginagawa natin ngayon is not because we want to, but because this is an expression of our thanksgiving to what He has done. Yung pagpunta natin sa simbahan, pag-aalay natin ng ating buhay sa Pulo-Owa, hindi po yan expression para mas matuwa ang Panginoon sa iyo o ma-earn mo yung kaligtasan para mas madali yung access mo sa langit. Hindi po. It's just the result of our salvation that we receive from God. It's just the result na dahil ibinigay na niya ang buhay niya sa atin at tayo nagkaroon ng kaligtasan, this is the byproduct of the salvation the Lord has given. Ginawa natin yung mabuti because we are saved. Hindi tayo gumagawa ng mabuti para tayo masisave, kundi tayo ay saved na kaya gumagawa tayo ng mabuti. We have to understand that Christ already sacrificed for us. The Lord already gave His life for us. Now the question is, what is the purpose or what is the reason why you are doing the sacrifices? Para tumbasan yung ginagawa niya? No. We are doing some sacrifices just to give thanks to the Lord and say, Lord, thank you for what you have done. I've done my best to please you, to give you glory, that you will be happy in my life. This is my offering for you. Yun po sana ang maging motivation natin. Katulad ng ginawa ni Jesus Christ dito sa krus ng Kalbaryo. Atin pong makikita na nung tayo ay makasalanan pa, inalay niya ang buhay niya para sa atin. My question is, what is the reason of you are doing the things that you are doing now? God has already done His part in saving us. But Christ offered His love for us and give us an opportunity to experience everything what we want to experience. Sabi ko dito sa biblical truth, Christ experienced the human experience that we have endured, that He may become an example for us. Yes, ginawa niya ito, that He will become an example for us. When trials come, poverty, whatever it is, just remember na pag lumapit tayo sa Kanya, sabihin niya, anak, naintindihan kita. Dumaan din ako dyan. Kaibigan mo, itinekwil ka, sabihin ng Panginoon, huwag kang mag-alala. Pinapako pa nga ako ng kaibigan ko sa cross yung ginawa niya, bininta niya ako. If you have experienced betrayal from a friend, don't worry. Hindi ka nag-iisa, may Diyos. Sabihin mo, Pastor, wala akong bahay. Sabihin ng Lord sa iyo, naintindihan kita, anak. Kasi dumaan din ako dyan. Wala nga akong una na pwedeng paglalagyan ng aking ulo Christ came in due time. Sinabi ng Biblia, sa tamang panahon dumating si Jesus. Nung time na incompetent tayo, yung time na hindi natin kayang iligtas ang sarili natin, God came. Dumating siya. In due time, hindi po late ang ating Panginoon. And remember this, God is on time God. He's not late in your needs. Kung may pangangailangan ka ngayon, huwag mo isipin na malilate ang Panginoon. Nandyan siya palagi, nag-aabang lang sa iyo. The time we recognize our frailty, the time that we recognize that we are not, we are nothing, that is also the time that God would intervene. Yun yung time na lalapit siya sa atin. The moment that you will say, hindi ko na kaya, I cannot go on. No, I need your help, O Lord. Then, God will come to the rescue. Don't worry. Just mention His name. Alam niyo po, He will never come and present Himself to you without your permission. Hindi siya lalapit siya na sabi niya, ako nandito ako. Ako nang gagawa niyan, ako na. Hindi. Hindi kanya pipilitin. He never entered to the house uninvited. Hindi siya pumapasok sa bahay na hindi siya iniimbita.
Ang kailangan lang natin gawin is to invite Him, no? He already experienced everything. All we have to do is to share with His experiences and accept His plan for us. His experiences becomes our experiences. Paano po nangyari yon? Sa pamagitan po ng kanyang pag-ibig, no? Dahil yung naranasan niya sa krus ng Kalbaryo sa lahat po ng aspeto, yung mga bagay po na kanyang naranasan ay naging avenue po natin upang sabihin natin, nasubukan niya ng Panginoon ko dahil mahal niya ako. At naging part yun sa atin, di po ba? Parang tayo na rin nakasubok ng mga bagay na yun. Kasi dapat tayo po ang dapat ipako sa cross, but He did it for us. So His experiences become our experiences. In that sense, mga kapatid, don't get me wrong. What I mean is, our God already done His part. God already done His part. Ginawa niya na yung part niya. To save us, to give us, and to offer us a wonderful life, an abundant life. But what we have done, ano ba ang ginagawa natin? This is the time to reflect, mga kapatid. His experiences is our experiences too. And His experiences, mga kapatid, will cause us to understand and to come to His presence. Sabihin natin, Lord, hindi ko na kaya, alam kong naintindihan mo ako, at naintindihan kita, Panginoon, dahil ako'y anak mo. And in that sense, mga kapatid, you will have an access to that Lord if you will just let Him come into your life and give Him an opportunity to change you. God bless po.